sabi nila, ang tawag nila is kiyawa. O, familiar kayo sa kiyawa na sinasabi. So ako, as Bisaya, ang kiyawa is parang similar siya sa yawa. So, yawa is demonyo, di ba? Ano meron sa tiyan ko? Ba't may yawa? Parang gano'n yung naiisip ko. Tapos umiiyak na ako. Kasi 3 years old lang yung baby ko, tapos ayaw na akong pauwiin. Tapos yung time na yun, birthday ko pa. So, kailangan daw alisin siya. So, nung aalisin na siya, nang na-check siya, kailangan daw chemo ako. So, ang feeling ko, bakit ako meron? Di ba? Katulad kanina, yung mga risk factor natin, ano tayo, dahil sa genes, dun sa mga lahi-lahi. So, ang tinanong ko kaagad, nanay ko, meron ba tayong ganyan? Meron bang lahi lulo natin? Or kung sino na may ganyan? Sabi niya, wala siyang idea. So, wala. Kasi sa ibig sabihin, meron man, pero hindi namin nabalitaan yun kung sa malalayong kamag-anak. So, yung ibang risk factor din yung sa pagkain natin, di ba po? So, yun na siguro yun. So, nag-chemo ako, nag-stay po ako, inpatient po ako nung time na yon. Sa PGH po ako. So yun, okay naman siya. Actually, kasi sagot siya ng PCSO eh. Kasi sabi ko, wala akong trabaho. Walang trabaho yung asawa ko. Nagtitinda lang kami ng ano sa tabi-tabi. Pag ganun ka, talagang kaawaan ka. So tinulungan ako ng PCSO noon. Pero grabe din. Ang side effect ko, katulad natin ngayon, sabi natin, di ba, pag may cancer tayo, gagastos tayo ng ilan yun? Magkano yun? 2.8. O, di ba? Very good. Nakinig kayo kanina. 2.8 ang magagastos or more than that sa chemo. Pero yung amin noon, pag walang gamot sa PCSO, personal mong pera, di ba? Tapos ang nagbabantay sa akin, nagkikimo ako, kapatid kong lalaki. So, babae ako, lalaki siya. Tuwing nagsusuka ako, di ba? Yun kanina, yung side effect ng chemo. Nagsusuka ako tuwing umaga, pagising ko after ako saksakan ng chemo drugs. Ang kapatid ko nakatingin na siya sa akin ngayon. Ganon. Ano lang siya nun, 15 years old. So, wala siyang alam, di ba? Tapos lalaki siya, yung hihimasin yung likod mo, yung ganon. So, ganon katindi pag nagkaroon tayo ng sakit, di ba? So, yung time na yon, sumusuko na ako. Kasi after 6 session ko, naka-isolate na ako. Ibig sabihin, nakakulong na ako doon na talagang prone na ako sa lahat ng mga viruses, hindi na pwedeng dumalaw sa akin yung kahit sino na walang mask. Pati ako naka-mask. So, ang katawan ko noon, sabi ng doktor, yung aking antibiotic, yung makit na gano'n, nagkakahalaga yun ng 1.5 kasi ini-inject sa akin yun. Pero ang swero ko nasa paa na. Kasi lahat ng ugat ko dito, patay na yan. Nakita niyo itsura ko yan? Ang itim ko dyan, imagine niyo yung manok na walang buhok. Ganyan ako, tapos para akong inihaw na yung dito ko, wala na akong ugat. As in, itim na yun. Kasi araw-araw, kinukuhanan po ako ng dugo. Tapos, ang ginagawa ko po, para hindi ako i-chemo, ba, nakaschedule ako ng chemo, kasi sobrang sakit niya, di ba? Ang ginagawa ko, para lagnatin ako, naglalagay ako ng bawang sa kilikili. Kasi pag may lagnat ako, hindi ako i-chemo eh. Kasi yung side effect ng sobrang sakit, ayoko na. Sabi ni Ma'am Jo kanina, di ba? Pag ang side effect sa kanya, yung singaw, di ba? Yung singaw ko, parang yung longganisa na pumutok. Di ba pag may singaw tayo, isa ang sakit na nun? Yung akin, sobrang dami hanggang dito. Kaya sabi ni Ma'am Jo, di ba, lugaw? Ako din, lugaw. Lugaw lang yung kinakain ko, pero every time nalulunok ako, sinusuntok ko muna yung bed. Kasi para sabay yung sakit, sabay nung paglunok. Ganon katindi. Yun ang side effect ng chemo. Pero ang sabi daw ng doktor ko, hindi ka mamamatay doon sa sakit mo eh. Mamamatay ka doon sa side effect ng gamot. Di ba yun yung side effect kanina? Daming side effect. Una-una yung hair loss mo. Diba? Lahat kami sa kwarto ng Ward 16 sa PGH, kalbo kaming lahat. Imagine niyo, kalbo kaming lahat. Meron isang dumaang ali doon, sinabi niya, bakit sila kalbo? Sinumpa ba sila ng Diyos? Ganon yung thinking niya. Diba? So, sa amin na may sakit, ang sakit-sakit na nga, tas gaganunin ka pa. Parang, andun ka na nga sa kalagayan na nga, aapakan ka pa, sasabihin sa'yo, sinumpa ka pa. So, ganon kasakit po yung may sakit na hindi, tayo po, katulad natin, distributor, share ko lang, mga distributors tayo. Pag nagpainom po tayo sa ating mga pasyente o yung mga prospect natin, ang una-una natin itatanong, lalo na po kung may cancer, kung cancer ang sakit, ang itatanong natin, kaya nyo bang suportahan sa pagpapakimo? Kasi hindi lahat po makakasurvive, una sa gastusin. Di ba po? Agree ba kayo? May kausap po ba ako? Yes! Salamat po. Diba po, una-una po natin doon is yung gastusin. Yes.
At saka po, kung kaya tayong suportahan na bantayan tayo sa hospital 24 hours kung sino man ang nandyan. Kasi po, yung magbabantay sa atin, nanakawin din natin yung time niya, di ba? May kanya-kanya kasi tayong time, so mananakaw din natin yon. So ngayon pa lang po, dapat ma-prevent na natin yon na makainom na tayo ng product. Pero ako po kasi, nung natagpuan ko si Intra, last year lang, nung galing po ako ng Dubai. Pero nung kinikimo po ako, nung time na yon, last minute ko na, kumbaga sabi ng doktor, kasi marami na akong kasamahang namatay, talagang nasa harapan namin na, yun pong hindi teachable. Pag sinabi kasi ng doktor, oh, bumalik ka sa ganitong time, kasi ito yung chemo mo, hindi bumabalik. Pero kami, inpatient kami. Siyempre, kung time na namin chemo na kami. Pero ako mahilig po akong tumakas para makita ko yung anak ko sa Bulacan. Umuwi po ako. Nagpapanggap po ako na hindi pasyente. Tapos uuwi ako Bulacan. Tapos pagbalik ko doon, yun na. Kinulong na ako kasi ano na ako sa mga virus, di ba? Mahina, ibig sabihin yung immune system ko. So nakita ko si Intra po, last year lang, nung umuwi ako, kasi sabi ko kay Lord, nung kinikimo ako, pagalingin mo ako, mag-mission ako. So yun po yung unang na-embrace ko, nung napaupo ako sa harapan, naka-attend po ako ng Hope. Ang una-una ko pang na-embrace is the mission ng company. So alam po natin yung mission, mga distributor? Yes! Diba? So yung mission na na-embrace ko kaagad. Kasi parang ang kapal naman ng mukha ko kung hindi ko yun ibabalik. Kasi yun sinabi ko kay Lord, buhayin mo ako, mag-mission ako. So unang nakita ko siya last year, nung umuwi ako galing Dubai. Kasi nga, yun na, binigay niya sa akin, napakabuti talaga ni Lord. Palakpakan natin si Lord. Napakabait niya. Nadinig niya yung prayer ko. Sabi ko, magmi-mission ako, pero nakapag-Dubai pa po ako for 6 years. Pagbalik ko last year, nakita ko ito. Actually, bakasyon ko lang po. Nakita ko siya, iniwanan ko na yung trabaho ko sa Dubai. Ito na po yung ginagawa ko ngayon. So, tayo pong mga distributor, kahit po, kasi nasa mission na natin, di ba? Na kahit po inaayawan tayo ng mga pasyente natin, ang mga prospect natin, una-una po is yung iniisip natin katulad ni Ma'am Peng na sinabi niya na tayo yung solution provider, di ba? Kami po, talagang relate po kami doon sa mga nagkasakit, sa may mga sakit, kasi kami po nagkasakit na ranasan namin. So tayo po ng mga distributor or guest man tayo na nakita po natin yung presentation na to, napaka-blessed po natin kasi nadagdag din po ito sa kaalaman natin na ako po mismo nagpapasalamat talaga kasi nakita ko yung product na yun na nga sabi ko nga, lagi kong kinukwento dito, last 2 ilang buwan na nakaraan na meron akong pinainom na hindi naman tinuloy-tuloy yung pag-inom ng product kasi siguro akala piniperahan lang kasi di ba merong ganon. Nung dinalaw ko siya sa PGH, nasa ward 14 siya, so natanaw ko yung ward 16. Siyempre, naalala ko ako noon. So iyak ako ng iyak nung lumabas ako ng hospital kasi sabi ko, I am so blessed. Iyak ako ng iyak sa kaligayahan kasi nakita ko si Intra. Yes. Nakita ko yung lifestyles, di ba? Yes. Na pinakita ni Lord sa akin as blessing na ibig sabihin yung pinuntahan ko, yung dinalaw ko doon na hindi naniniwala sa akin. Sorry sa kanya kasi ngayon nasa ano na siya, patay na siya, wala na siya. So kung naniwala lang sana siya, di ba? So hindi naman din natin sila masisisi. Kaya lang sa atin kasi, hanggat maaari, ibigay natin yung best natin na talagang matutulungan tayo ng product. So ako, thankful talaga ako na nasa lifestyles ako. Kasi ayoko pong mangyari sa akin yung mga nangyayari sa mga may sakit na hindi naniniwala sa product. So, yun lang po ang masasabi ko. So, ito po, itutuloy po namin yung mga slides. Ito po si Rice, ito po siya before, kung sino po nakakilala kay Rice, yan po yung kanyang sakit, Langerhans cells histiocytosis, na sabi nga ni Dr. Amy, kung sa kanila sa Riyadh, wala nang gamot, nasa libro, by the book, wala na daw gamot yan, kasi siya, si Rice, siya po ay napainom ni Ma'am Tess Talamisan, so palakpakan po natin yon. Natulungan po si Rice. So, si Rice po ngayon, ito na. Minsan po si Rice nandito, nagtitestimony din po siya. So, ayan na po siya ngayon. 2 years old lang siya na nag-start na nag-chemo siya. Pero natagpuan niya yung Intra. Ang sakit niya daw is more than leukemia. How many times? 4 times? Or ilang times na mas malala sa leukemia. So, yun. Meron akong napainom na leukemia. Last minute ko na siyang natagpuan. Napainom ko siya ng Intra actually.
ang dami niya nainom na food supplement, pero nung natagpuan niya si Intra, alam mo hanggang last hininga niya, Intra lang siya nag-Intra. Grabe, kasi nagustuhan niya yung Intra, kaya lang huli na rin, kasi acute leukemia na siya. Pero hindi mo akalain, ang laki-laki niya, mama, may leukemia siya. Sobrang laki ng katawan niya, pero nagtagal lang siya sa PJs ng 26 days. Ayun, yun siya namatay. So, ito po yung mga result ng mga napainom na natin. Ito po si Sir Garciano Hirona, ang likod po ni Ma'am Jo. Nagaling po siya ng Bulacan. Yan, may bukol siya. After 2 months taking Intra and Nutria, ito na po, lumiit na po yung bukol niya. Ayan, palakpakan po natin. Next po. Ito po si Emelia Perono, breast cancer patient, 3 months taking lifestyle diet. Ah, wow! Nandito pa na si Ma'am. So, si Ma'am po ay pagsasalitain natin siya. She is already 63 years old. Wow, halika Ma'am, tatawagan ka namin para magsalita. Para po ma-inspire natin yung iba. Wow, palakpakan natin si Ma'am Emelia. First time ko siyang nakita. Ayan. Good morning po. Good morning. Ako po si Emelia Perono, taga Cainta. Yes. Nung time na yun, kinikimo na rin po ako. 4 na chemo ako dahil dapat 4 na season, 6 na season ako. Hindi ko na nakayanan. Pero bukod doon sa cancer breast ko, may nagsusuka pa rin akong dugo may sakit pa rin ako sa lungs. Sumuko na rin po ako. Lahat ng medication ko nakayanan ng mga anak ko. Nung ma-meet ko po si Annalyn sa tricycle, pinilit niya po ako. Pinilit niya po ako na, ang tanong niya sa akin kung mahal ko lang ang sarili ko, subukan ko raw yung product na yun. Yes. Ang ginawa ko, hindi ko siya pinapansin. Kasi, hindi ko yun siya pinapansin. Tinatalikuran ko siya, tapos parang baliwala kasi sabi ko, ang sagot ko, marami na ako nasubukan, hindi naman ako gumagaling. Yes. Tapos sabi niya sa akin, sige, nang pagbaba ko sa tricycle, inanuhan na ako ng flyers. Pero hindi ko yung pinapansin. Pagdating ko sa bahay kasi parang hindi na ako makalakad, ipinatong ko sa babaw ng TV. O kaya ay ko sa center table namin kung saan. Ngayon, pinabayaan ko yun. Ang asawa ko, tuwing maga, binabasa yun. Sabi niya, ano, saan mo ito nakita? Doon ako sa tricycle. Yung babae, binigyan ako niyan. Hindi ko pa ako alam eh. Sabi niya sa akin, magkikimo na naman ako sa next eh. Hindi ko pa, naku, Diyos ko, ito na naman, malapit na naman ako kimuhin. Naku, Diyos ko po, mamamatay na talaga ako. Sabi ko gano'n. Sabi niya, bakit hindi natin mo ito subukan? Yes. Ayaw ko sa ako eh. Sabi nga, tapos nung nagdasal na ako, sabi ko, Lord, ito ba talaga ang gamot ko? Gusto ko pang mabuhay, kaya lang po, kung kukunin mo na ako, bahala ka na lang. Tapos sabi niya, parang nakikita ko siya araw-araw sa kisamin, si Annalyn. Tuwing ako sa kama ko, tuwing hihiga ako sa kama, nakikita ko ang mukha niya na, Nay, kung gusto mong mabuhay. 10 days ko yun na 10 days kong pinag-isipan. Sa loob ng 10 days na yun, tumawag na ako sa kanya. Tapos sabi niya sa akin, sige, magpunta ako dyan. Kasi sabi ko, magdala ka na ng product mo. Subukan ko po. Tapos pagdating na niya, may dala na siyang product. Sabi niya, ito ika, na subukan mo lang ito ng Intra. Sabi niya sa akin, sige, magkano ba yan? 1,800. Sabi ko, niloko ko kasi wala naman tawad. Sabi niya, wala na, talagang fix na yun. Sabi niya, o sige, sabi ko, wala kasi kakakong pera. Sabi niya, bukan mo lang. Tapos sabi, sandali na lang. Sabi ko, kumuha na lang akong pera sa bag ko. May pera naman ako sa totoo lang. Kaya lang,
parang hindi nga ako naniniwala. Tapos, kumuha na akong pera. Pagkainom ko, sabi niya, marami kaya na, tawag dito, nang magre-react ng tawag mag-detox kaya ka, sabi niya sa akin. Naku, pag 11 o'clock ng hating gabi, hindi na ako makahinga. Sabi, tinawagan ko na si Annelyn. Annelyn, paano ka ako to? Mamamatay na yata ako. Yung pinainumin naman ako nitong entra. Sabi niya, Nanay, tumayo ka na. Kasi nakikita naman yung bahay ko. Umalis ka na dyan sa kama mo. Lumabas ka na ika sa supat. Mag-inhale at exhale ka. Again, 30 minutes ika. Matatanggal. Natulugan na ako doon. Sa supa na yun. Pagising ko, ay, nabuhay pa pala ako. Tapos, ilang araw na naubos. Naubos na isang bote ko. 5 days ata yun. Tapos sabi ko, bumalik na naman siya. Palagi niya akong binalikan eh. Sabi niya sa akin, kailangan maging massive ka na. Ano maging massive? Hindi ko naintindihan yan. Sabi niya, basta kailangan marami nang inumin mo, no? Seriaika at saka nangaentra. Sabi niya, ay magkano naman ang maubos kong pera dyan? Sabi niya, Nanay, kung wala ka pera ka, 60,000 pwede na. Sabi niya sa akin. Tapos, nung pagkagabi na yun, nag-text na ako sa aking mga anak. Anak, pwede ba ako bang kahingi ng 60,000? Kasi wala akong pera. Alam naman nila, sila naman nagsusuporta sa akin talaga. Kasi mayroon naman nga sila. Naku, wala naniwala sa mga anak ko. Kasi nilulukok ko na lang daw sila. Ang sabi ko na lang, sige, mamamatay na lang ako within 3 days. Sabi ko na lang. Sabi niya, ayaw pa rin manawala talaga ng mga anak ko. Kasi nga, nilulukok ko lang daw talaga sila. Sige, kakuha na din. Sa loob ng tatang araw, mag-produce ako ng 60,000. Hindi rin naniniwala si Annelyn. Kasi nga, wala rin nga talaga akong hawak na pera. Pagka kinabukasan, hating gabi yun eh. Sabi ko, pagka kinabukasan, sabi ko kay Nila, mga 7 o'clock siguro yung mata. Mila, pwede ba akong pahiramin mo ng pera? At si Darlie, sabi niya, si Darlie kasi nickname ko, hindi kami naniniwala sa'yo. Kasi nga, alam nila na may nagsusuporta sa. Sige lang, Nil. Sabi niya, kasi kailangan ko lang talaga. Pero hindi ko sinabi yung intra. Kasi pag sinabi ko, pagsatawanan ako. Yes. Hindi ko sinabi, sige na, kailangan ko lang. Sabi niya, ay, paano yun? Sabi ko lang, basta kailangan ko lang. Kung ano mo akong pahiramin, bahala ka. Sa kanya. Sabi niya, kung diskumpiyado ka naman, may kwarto ka ako din mga paupahan. O sa iyo na yung isa. Sabi ko gano'n sa kanya. Babayad ko na lang sa iyo yung upa. Sa iyo na. Tapos babayaran ko pa yung 60,000 mo. Sabi niya, naman sa Ate Darlie, parang ayaw din niyang sa akin. Pero hindi niya talaga tinatanggap yung upa. Pero pinilit ko lang talaga ngayon. Nung na yun. Tapos sabi niya, pagka kinabukasan niya, 7 o'clock, napauo ko siya. Wow. 9 o'clock nag-withdraw siya. At 12 o'clock, after 3 days na yun eh. Sabi ko, Nalyn, punta ka dito, may pera na ako. Saan ka kumuha? Nangutang. Paano mamangutang? Paano ka nakaproduce ng 60,000? Ang hirap-hirap ka mangutang. Sabi ko, basta, may pera na ako. Sinabi ko sa kanya, may paano ko, di ba? Sinangla ko. Isa lang naman ang sinangla ko eh. Sabi ko sa kanya, pumunta na kami dito. Mula noon, pagkatapos ko paano na yan, June 12, nagpa-laboratory ako kasi gusto niya talagang ipa-laboratory ako eh. Hindi yung mga mga cells ko, mataas pa yun. Ang cancer cell ko. Noong July 12 ulit, nag-laboratory ulit ako. Ang nakuha ko na lang is 38.4. Meron na lang, pero konti na lang kasi 35 ang normal. Yes. Nung mag-August 12 na, laboratory ulit ako, kahit nag-laboratory ulit ako. Ang nakuha ko na lang is 30.4. Naging cancer free ako within 2 months. Kaya,
Nagulat ang mga anak ko kasi gumaling ako. Tapos ngayon, hindi na nakapaniwala ang mga anak ko na may buhok na pala ako. Nung mag-birthday kasi ako, kinuha ko mga picture, tapos sabi ng anak ko na bunso, kasi doon siya sa malayo, Nanay, maganda ka na pala, Nay, mahaba na pala ang buhok mo. Oo ka po anak, magaling na ako. Pero tinatamad akong gawin ang mission na to. Kahit na pumupunta na sa akin yung mga customer, hindi pa rin ako gumagalaw magpahanggang ngayon. Kaya, pero may may lumapit sa akin talaga. Bahay namin, galing siya sa Bahrain. May leukemia siya. Sa lumis, nasama ako. Pagkadating namin doon, nagpasama kay Ma'am Lynn at saka kay Annalyn na rin. Wala pang isang linggo, nagka-package siya. Tapos sabi ko, Annalyn, ayaw ko na. Kasi parang wala talaga, marami na talaga sa akin naglalapit. Pero hanggang ngayon, parang wala pa rin sa loob ko. Pero promise na ako sa God. By this January ka ako, magagawa na ako. Maraming salamat at good morning. Wow, galing, di ba? Grabe.